Magandang araw mga ka-MC Daily. Sa Pilipinas, hindi lang simple negosyo ang mga restaurant. Marami sa kanila ay naging bahagi na ng ating kasaysayan at kultura. Habang dumarami ang modern cafes, fast food chains at social media food trends, may ilang kainan pa ring nananatiling matatag matapos ang mahigit kalahating siglo. At ang ilan ay higit 100 taon na nagpapakain sa mga Pilipino. Mula sa makasaysayang Binondo hanggang sa mataong Quiapo at Quezon City, ang mga restaurant na ito ay naging saksi sa iba't ibang panahon ng bansa. Sa video na ito, aalamin natin ang 10 pinakamatandang sikat na restaurant sa Pilipinas na patuloy pa rin dinarayo hanggang ngayong 2026. Ikwento natin kung paano sila nagsimula, sino ang mga taong nasa likod ng kanilang tagumpay, at kung bakit hanggang ngayon, hindi pa rin nawawala ang pagmamahal ng mga Pilipino sa kanila. Mula sa classic mami at pansit, hanggang sa legendary fried chicken at halo-halo, tuklasin natin ang mga restaurant na naging tunay na bahagi ng kasaysayan ng pagkaing Pinoy. Number 10, Rodix Diner, 1949. Itinatag noong 1949, nagsimula ang Rodix Diner bilang isang simpleng kantina sa loob ng UP Diliman Shopping Center sa Quezon City. Sa loob ng maraming dekada, naging bahagi ito ng buhay ng mga estudyante, propesor at alumni ng Universidad ng Pilipinas. Dahil sa mura ngunit masarap na pagkain, mabilis ito naging isa sa pinaka-iconic na student diners sa bansa. Pinakasikat sa Rodix ang kanilang shredded beef tapsilog, isang kakaibang version ng tapa na pinong hiniwa at may matamis-alat na timpla. Naging paborito ito ng maraming henerasyon ng mga scholar ng bayan at maging ng ilang celebrities at politicians na naging estudyante ng UP. Bukod sa tapsilog, kilala rin sila sa classic Filipino breakfast meals at sinangag. Hanggang ngayon, bukas pa rin ang Rodix at may ilan ng modernong branches sa Metro Manila. Sa kabila ng paglipas ng panahon, pinanatili nila ang original na recipe at old school charm na minahal ng kanilang loyal customers. Isa ito sa mga restaurant na tunay na naging bahagi ng kultura ng UP at ng Filipino comfort food scene. Number 9, Little Quiapo, 1949. Nagsimula ang Little Quiapo noong 1949 bilang isang maliit na ice cream parlor na tinatag ni Irineo Bartolome malapit sa UP Diliman. Habang tumatagal, nadadagdagan ang kanilang menu hanggang sa maging full restaurant ito na kilala sa mga klasikong pagkaing Pilipino. Ang pangalan nitong Little Quiapo ay inspirasyon ng masigla at mataong atmosphere ng Quiapo sa Maynila. Mabilis tong sumikat dahil sa kanilang espesyal na halo-halo, palabok at iba pang comfort food na naging paborito ng mga pamilya at estudyante. Noong dekada 50 hanggang 80, isa ito sa mga kilalang tambayan sa Quezon City para sa merienda at family gatherings. Dahil sa abot kayang presyo at consistent na lasa, naging loyal ang maraming customers dito. Sa kabila ng pagdami ng modern dessert cafes at restaurants, nananatiling buhay ang Little Quiapo dahil sa nostalgic nitong pagkain at old school dining experience. Hanggang ngayon, marami pa rin ang bumabalik dito upang malasahan ang klasikong Pinoy merienda na kinagisna ng maraming henerasyon. Number 8, Max's Restaurant, 1945. Naitatag ang Max's Restaurant noong 1945 matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Binuksan ni Maximo Jimenez ang kanilang tahanan sa Quezon City para sa mga sundalong Amerikano na nakatalaga sa Maynila. Dahil nagustuhan ng mga sundalo ang lutong bahay ng pamilya, hinikayat nila si Maximo na magbukas ng restaurant. Ang recipe ng fried chicken na ginawa ng pamangkin niyang si Ruby Trota ang naging susi sa tagumpay ng Max's. Dahil sa manipis, ngunit crispy na balat at juicy na laman nito, mabilis tong sumikat at tinawag na The House That Fried Chicken Built. Kalaunan, nadagdagan pa ang kanilang menu ng kare-kare, sinigang, lumpia, at iba pang Filipino favorites. Mula sa simpleng family restaurant,
Naging isa ang Max's sa pinakamalaking Filipino restaurant chain sa Pilipinas at maging sa ibang bansa. Hanggang ngayon, nananatili itong simbolo ng family dining at isa sa pinakakilalang fried chicken restaurant sa bansa. Number 7, Ongpin Manyosa Restaurant Co., 1940. Isa ang Ongpin Manyosa Restaurant Co. sa pinakamatandang Chinese-style restaurant sa Binondo. Tinatag ito noong 1940 at agad naging kilala dahil sa mura ngunit masarap na Chinese-Filipino comfort food. Sa loob ng maraming dekada, naging regular na kainan ito ng mga trabahador, negosyante at pamilyang bumibisita sa Chinatown ng Maynila. Ang pinakasikat sa kanilang menu ang Maki Mi, isang malapot na noodle soup na may malambot na karne ng baboy at ang kanilang chami. Kilala rin ang restaurant sa simpleng karinderya-style ambience na nagbibigay ng tunay na Old Manila at Binondo dining experience. Dahil dito, naging bahagi ito ng Chinoy food culture sa bansa. Noong 2014, nasunog ang kanilang original na gusali sa Ongpin Street, ngunit muling bumangon ang restaurant dahil sa suporta ng kanilang loyal customers. Hanggang ngayon, isa pa rin ito sa mga heritage restaurants na dinarayo ng mga food lovers na gustong malasahan ang authentic Binondo cuisine. Number 6, Lido Cocina China, 1936. Nagsimula noong 1936 bilang Pansiteria Lido, ang Lido Cocina China ay isa sa pinakamatandang Chinese restaurant sa Binondo, Maynila. Mabilis itong sumikat dahil sa kanilang tradisyonal na paraan ng pagluluto gamit ang brick oven o pugon sa halip ng modernong oven. Dahil dito, nagkaroon ng kakaibang smoky flavor at authentic taste ang kanilang roasted meats. Isa sa kanilang pinakasikat na putahe ang pugon roasted asado at chami. Sa loob ng halos 9 na dekada, naging paborito ito ng mga Chinese-Filipino families, negosyante, at tourist na naghahanap ng tunay na Binondo food experience. Kilala rin sila sa pagpapanatili ng original na recipes at cooking techniques mula pa noong unang panahon. Habang lumalawak ang kanilang negosyo at nagkakaroon ng branches sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila, nananatili pa rin silang tapat sa kanilang tradisyonal na lasa. Dahil dito, isa ang Lido Cocina China na pinakamatatag at pinakakilalang heritage Chinese restaurant sa Pilipinas. Number 5, The Aristocrat Restaurant, 1936. Itinatag noong 1936 ni Engracia Asyang Reyes, nagsimula ang mga Aristocrat Restaurant bilang isang mobile food stall na tinawag na The Rolling Kitchen sa Luneta. Pangarap ni Asyang na maipakita na ang pagkain Pilipino ay maaaring ihain ng elegante at world-class. Mula sa simpleng food court, unti-unti itong lumago hanggang maging isa sa pinaka-iconic na Filipino restaurant sa Maynila. Mabilis na sumikat ang Aristocrat dahil sa kanilang chicken barbecue na may peanut sauce at java rice. Noong dekada 40 at 50, naging paboritong tambayan ito ng mga artista, politiko, sundalo, at maging mga dayuhang turista. Bukod sa barbecue, nakilala rin sila sa iba't ibang classic Filipino dishes at sa pagiging bukas halos buong araw para sa mga customer. Ang kanilang flagship branch sa Rojas Boulevard ay kinilala pa ng NHCP o National Historical Commission of the Philippines. Dahil ito sa malaking ambag nito sa Filipino food culture. Hanggang ngayon, nananatiling buhay ang The Aristocrat at patuloy na dinarayo ng iba't ibang henerasyon ng mga Pilipino. Number 4, Masuki, 1930. Naitatag noong 1930 sa Binondo, Maynila, ang Masuki ay isa sa pinakamatandang noodle houses sa Pilipinas. Dati itong kilala bilang Makong at may koneksyon sa pamilya ni Mamon Luke. Ngunit kalaunan ay nakilala sa sarili nitong pangalan. Sa loob ng maraming dekada, naging paboritong puntahan ito ng mga Chinese-Filipino families, negosyante at food lovers. Pinakasikat sa Masuki ang kanilang homemade egg noodles na mas makapal at mas chewy kesa karaniwang noodles.
Ang kanilang chicken asado mami, dambuhalang siomai, at espesyal na sweet asado sauce ang dahilan kung bakit marami ang bumabalik dito. Maraming food historians ang naniniwalang malaking bahagi ang ginampanan ng Masuki sa pagpapasikat ng Chinese noodle culture sa Pilipinas. Sa kabila ng modernisasyon sa Binondo, pinanatili ng Masuki ang old school ambience at tradisyonal na recipes nito. Hanggang ngayon, marami pa ring loyal customers ang nagsasabing pareho pa rin ang lasa ng kanilang pagkain mula pa noong dekada 50. Dahil dito, isa ito sa pinakapinagkakatiwalaang heritage restaurant sa bansa. Number 3, Ramon Lee's Pansiteria, 1929. Itinatag noong 1929 ni Ramon Lee, isang immigrant mula Guangdong, China. Ang Ramon Lee's Pansiteria ay naging isa sa pinakasikat na Chinese-Filipino restaurant sa Santa Cruz, Maynila. Sa panahon na nagsisimula pa lamang sumikat ang mga pansiteria sa lungsod, mabilis itong nakilala dahil sa masarap at abot-kayang comfort food. Isa sa pinakamalaking ambag ng restaurant na ito sa food culture ng Pilipinas ay ang sinasabing pag-imbento nila ng isa sa pinakaunang combo meal o fine meal noong dekada 60. Layunin nitong gawing mas abot-kaya ang pagkain sa labas para sa mga pamilya. Bukod dito, sumikat din ang kanilang fried chicken na may espesyal na gravy at ang kanilang napakalambot na patatim. Hanggang ngayon, nananatiling bukas ang Ramon Lee's Pansiteria at patuloy na dinarayo ng mga customer na naghahanap ng tunay na old school Chinese comfort food. Sa kabila ng pagdami ng modern restaurants, napanatili nila ang kanilang classic recipes at simple ngunit nostalgic na ambience. Number 2, Mamon Luke, 1920. Nagsimula ang Mamon Luke noong 1920 sa Quiapo, Maynila sa pamumuno ni Mamon Luke, isang mahirap na immigrant at dating guro mula Guangzhou, China. Bago siya magkaroon ng restaurant, naglalakad lamang siya sa mga kalye ng Maynila habang nagbebenta ng noodles at sabaw gamit ang 2 metal containers. Dahil mura at nakakabusog ang kanyang pagkain, mabilis siyang nakilala ng mga ordinaryong manggagawa at residente ng lungsod. Si Mamon Luke ang kinikilalang ama ng mami sa Pilipinas. Ang salitang mami ay pinagsamang ma mula sa kanyang apelido at miyan na nangangahulugang noodles sa Chinese dialect. Bukod sa original chicken mami, naging tanyag din ang kanilang malalaking siopaw na naging paborito ng mga Pilipino noong dekada 50 hanggang 70. Hanggang ngayon, nananatiling simbolo ang Mamon Luke ng classic Manila food culture. Maraming food historians ang naniniwalang malaki ang naging impluwensya nito sa noodle culture ng bansa. Sa kabila ng paglipas ng panahon, dinarayo pa rin ito ng mga taong gustong malasahan ang original na mami recipe ng lumang Maynila. Number 1, Toho Pansiteria Antigua, 1888. Itinuturing na opisyal na pinakamatandang restaurant sa Pilipinas ang Toho Pansiteria Antigua at ito ay matatagpuan sa Binondo, Maynila. Ayon sa kanilang opisyal na records, tinatag ito noong 1888. Bagamat may ilang historiador na naniniwala nagsimula pa ito noong 1866 bilang Antigua ni Manuel Pocong Bautista. Sa mahigit 1 siglo nitong operasyon, nasaksihanan nito ang panahon ng Kastila, Amerikano at maging ang ikalawang digmaang pandaigdig. Isa sa mga pinakakilalang kwento tungkol sa restaurant ay ang pagiging suki umano rito ng pambansang bayani na si Jose Rizal. Kilala ang Toho Antigua sa kanilang Chinese-style fried chicken, pansit canton, at lechon Macau na hanggang ngayon ay paborito pa rin ng mga loyal customers. Sa kabila ng pagdami ng modern restaurants, nananatili silang tapat sa tradisyonal na recipes at paraan ng pagluluto. Ang pinaka-nakakabilib sa Toho Pansiteria Antigua ay ang kakayahan nitong manatiling buhay sa loob ng halos 140 years. Habang maraming lumang negosyo ang nagsara dahil sa digmaan at economic crisis, nagpatuloy pa rin ito dahil sa suporta ng kanilang mga suki
at sa kalidad ng kanilang pagkain. Hanggang ngayon, isa pa rin ito sa pinakamahalagang heritage restaurant sa Pilipinas. Sa paglipas ng panahon, maraming restaurants ang nagsara at tuluyang nawala dahil sa kompetisyon, pagbabago ng panlasa ng tao at iba't ibang crisis. Ngunit ang 10 restaurant na ito ay nananatiling buhay dahil sa kanilang masasarap na pagkain, matibay na tradisyon at loyal na customers na patuloy na sumusuporta sa kanila sa loob ng maraming dekada. Hindi lang sila basta kainan mga ka-MC Daily. Isa silang mahalagang bahagi ng kasaysayan at kultura ng Pilipinas. Nakakamanghang isipin na ang ilan sa mga restaurant na ito ay naabutan pa ang panahon ni Jose Rizal, ikalawang pandaigdigang kaguluhan at ang napakaraming pagbabago sa bansa. Hanggang ngayon, patuloy pa rin sila nagpapakain at gumagawa ng alaala para sa iba't ibang henerasyon ng Pilipino. Kung bibigyan ka ng pagkakataon ka-MC, alin sa mga makasaysayang restaurant na ito ang pinakagusto mong puntahan at tikman? Comment mo naman sa ibaba. Huwag mo rin kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating channel para updated ka sa mga susunod pa nating mga videos. Maraming salamat mga ka-MC Daily. Hanggang sa muli. See ya!